medyo mahihirapan, no, yung administration na itawid yung kanilang legislative agenda with Senator Francis Escudero around. Mahihirapan umanong makapasa ang ilang mahalagang panukalang batas ng Marcos administration sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senator Francis Escudero. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, may reserbasyon ng bagong Senate President pagdating sa usapin ng pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. Ang posisyon anya na ito ni SP Escudero ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Pero yung paglalatag ng mismong agenda, medyo may kumpas pa rin dyan yung Senate President kung ito ay ikukonsidera niya bilang isang priority measure or hindi. No? Pero at the end of the day, again, it's how many numbers do we have in support of the Chacha. Dagdag ni Calilong, hindi lang economic tsatsya ang nanganganib na bumagal ang pagpapasa, kundi ang ilan pang controversial na panukalang batas. Maaring magkaroon ng pagbagal doon sa mga controversial issues at mga legislative agenda na kinikilala ng administration bilang priority. Pero tingin ko rin naman magkakaroon din naman ng mas mabilis na dispensation ng mga decision tsaka ng mga legislative processes, especially naman doon sa mga legislative measure na hindi ganoon ka-technical or hindi ganoon ka-controversial. Paliwanag naman ni SP Escudero, wala naman siyang problema sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ang nais lamang anya niya ay maipresenta o maidetalye itong mabuti sa publiko. Wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang iniintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na niyan. At yung pinakamabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nagdesisyon ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. Ayon sa Senate Leader, ito ang isa sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Magkaiba man anya ang pananaw ng Kamara at Senado, hindi ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Nel Maribuco, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.